Welcome! And finally, for today's video, andito na tayo sa aming pa-house tour dito sa aming tahanan. Alam ko, lahat kayo ay inaabangan nyo talaga to. Pero disclaimer lang po bago natin umpisahan ang ating house tour dito sa Casa Villeza, the Villeza family. Ang gagawin po nating house tour na ngayon is not a typical house tour na kailangan perfect at kailangan kumpleto lahat, kailangan maayos lahat. Gaya na lagi ko sinasabi sa inyo, very authentic lang po ang ating vlog. Kung ano lang po yung nakikita nyo, yun lang po ang ating makikita sa vlog na ito ngayon. So, once again, welcome po dito sa aming tahanan, the Casa Villeza or the Villeza family dito sa Cavite. O, diba? Isang ganap na Caviteña na ang inyong Inday Caria. So, yan. Na-acquire namin yung bahay nito in 2016. Actually, ang ahente namin nito is ang mami lang ni Robert. So, umuwi kami noon from Abu Dhabi. Nagbakasyon kami dito sa Pilipinas. And then, yun, in-offer sa amin ng mami to nung actually pauwi or pabalik na kami ng Abu Dhabi. So, eto lang naman. Medyo magulo pa siya. Hindi pa kompleto yung aming bahay. So, we have here, ito na yung pinaka-receiving area namin, pinaka-lanay namin dito sa labas. So, yan, tambay-tambay dito sa area na to. Kung nakita nyo yung vlog ko na pumunta kami sa kami pumunta nun? Sa SNR, yan. So, nakakita kami na parang garden set na pwede namin ilagay dito. So, yun ang binabalak namin pag-ipunan para sa susunod namin na pag-uwi. So, for now, simple lang yung mga gamit na nandito. Meron pa nga ako dito na Lazada po. Ayan, Lazada po. So, yun. Ang aking videographer right now ay si Inday Donabel. So, we have this area, parang open space. Akala namin, nung nakita namin sa brochure to, itong area na to talaga is, akala talaga namin magkakasya ang sasakyan. So, gagawin siyang parking. Unfortunately, hindi kasya. So, ginawa na lang namin siyang sampayan. So, kinip namin open yung space na to. So, might as well later on, itong ano na to, eto, canopy na to, siguro maglalagay kami later on dyan. And then, we have a plan na dito sa both sides na to, may gagawin kami dyan. And then, meron kaming mga hanging na ilalagay dyan for the hanging plants. But for now, syempre, we have also to consider budget-wise, diba? So, hindi naman pwedeng makompleto natin in one spot lahat kasi hindi naman tayo, alam nyo na ibig ko sabihin. So, right here is our entrance. Ayan, thank you so much po sa ating Mommy D, who gave us this, paano ko ba matatawag to? This frame na talagang pinersonalize niya para sa amin. So, parang maganda lang siyang tignan dyan. And then, kung maalala niyo before, itong aming door na ito, this was brown. Dito sa taas may mirror, and then sa baba yung screen. So, we always listen to our subscribers naman and to all of you. Nakikinig po kami and minsan kino-consider po namin yung mga suggestions nyo. Kasi sabi nila, pag mirror daw po, hindi daw maganda. Oh, I realized when I read that comment na hindi pala talaga siya maganda, especially pag kumukulong, pag nagla-lightning. So, maaring siya, baka tamaan ng kidlat. So, yun, kinonsider po namin yun. So, hali, pasok tayo. Upon entering our house naman po, ito is, as you all know before, pinakita na namin sa inyo, ito yung ating smart lock system. Ito yung pinakabit namin kasi mas safe siya para sa amin, especially na lagi kaming wala. And it works in 5 different ways. Pwede siya yung disusi niya mismo, dito siya nakalagay. Pwede itong fingerprint. Pwedeng door code siya. Pwedeng, ito ang gamitin natin. Meron kaming keycard. Or pwede rin siya na i-access ko sa cellphone ko para mabuksan siya. So, doon sa kabilang side naman, may triple lock system din po ito pag nasa loob ka na. So, pwede mo siyang i-lock ng triple lock. Ito yung number 1. So, yung number 2, itong tatlo na to, and this one. So, pag sinara natin siya, ayan yung number 2 na lock niya, and then this is number 3 na lock niya. So, very secure and safe po talaga siya para sa aming pamilya. So, ayan. Isasarado po natin, ilalak natin ganyan, ayan, triple lock na po siya. So, pag nandun ka sa labas, hindi po siya mabubuksan ng kung sino man yung nasa labas hanggat wala siyang finger access or wala siyang access or door code or susi. Ayan. So, kahit na mabuksan namin na siya, pag nasa loob ka naman, hanggat ito ay hindi binubuksan, hindi rin po siya nabubukas. So, ayan na po siya. So, very safe siya, especially na meron tayong maliit na bata. Dito naman sa aming ito yung pinalagay namin na ilaw. Actually, yung contractor namin, pinapili nila namin ng
ilaw. Pinapili nila kami ng ilaw na ilalagay dito. So, ito yung napili namin. Bali, 3 modes naman siya. Dali yan. And then, kung gusto mo na medyo dimmer, tapos ito yung pinaka-light niya. And then, ito yung pinaka-dim niya. And then, ayan, medium dim. Medium dim. May pa ganun-ganon. Hindi kalakihan. As I said, hindi ito the usual na house tour. Ito ay simple lamang. Basta maipakita lang namin sa inyo na talaga na yung kabuuhan ng bahay. Dahil proud din naman kami sa achievements namin. So, ang concept ko, isa sa mga concept na napili ko talaga na ilagay dito sa bahay is that when nasa Davao kami, punta kami sa bahay ni Tita, meron siyang mother and child concept na mga frames. Yun talaga, ang mga paintings niya talaga sa isang bahay niya is, ang concept niya is mga cats, yung mga naka-display doon. Sa kabila naman, mga birds. Tapos doon naman sa kabila na pinuntahan namin is yung mga collections niya of mga iba't ibang klase ng plato, saucers, may mga cups, ganon. Tapos dun sa isang bahay niya is ang mother and child concept. So, ang napili ko is the mother and child concept, especially that I have this picture na talagang legit siya dahil hindi na ako kumuha ng ibang model. Kami na mismo ni Bella. So, maybe later on, may mga i-add on pa ako niya na mother and child concept na hindi na kami. Pero, I'm thinking of me and then I'm looking for a picture. There's also a picture of me and Kuya and then me and Miggy. So, para silang tatlo talaga yung concept ng mother and child ko. Buuuhin ko yan siya later on. So, dito, sa ilalim ng stairs namin, ayan, kung makikita nyo, ang dami-daming shelves dyan. Naisip ko na baka isara siya. So, para maging drawer siya at para maging storage siya. Pero, at the same time, naisip rin namin ni Robert na maganda din naman siyang lagyan ng mga display. But, somehow, naisip rin namin, yun nga, as I've said, nung pumunta kami ng Davao, nakakuha ako ng idea. So, meron ako nakita na parang lahat dito penguin or lahat dito cats, basta different kind of animals yung buong shelves na yan, pero per layer iba-iba, like dito cat, dog, or birds, yung mga ganong idea. So hindi ko pa na visualize ko pa sa sarili ko, pero yun yung idea na nakikita ko. And as I mentioned, alam ko marami sa inyo nakakapunan yung TV nyo wala sa gitna, hindi naka-center. Yes po, again and again, this is not our TV. Kay Mama Telma po ito from our contractor. Pinahiram lang po nila sa amin because they know that we are here and Bella is also here. And itong TV na to actually, kami ang unang gumamit. Binili niya to para sa office nila. Hindi niya pa na ikakabit. Sabi niya dito niya muna ikakabit. Or actually sabi niya sa akin, kung gusto kong bilhin, na lang sa ulian or yung bayaran ko kung anong yung binayad niya dito. But sabi ko, I think hindi mama kasi we need a bigger one na mag-fit mo sa wall. So, etong wall na to, yan. Kami din mismo ni Robert ang umili nito. So, yun talaga pag meron ka na sariling bahay, you will come up with the ideas kung ano yung concept na makikita mo. So, ang sa akin lang kasi is white, beige, and yung mga ganitong earth color lang siya kasi para mag-naturalize lang siya dito sa loob ng bahay at para mag-complement and then para medyo mas malinis lang siya tingnan. So, yan. We have this. Ganito lang. Simple. So, we don't know. Maybe sa next namin na uwi and planning yung thinking about taking TV doon galing sa Finland and then dadalhin na lang namin pa uwi. Although, nakita ko naman dito na marami na rin talagang options. Pero nakikita ko kasi mas mura talaga doon sa Finland pag naka-sale. At the same time, pwede mo kasing hulug-hulugan doon. Although dito rin naman, pwede ka na maghulog-hulog. Pero I think it will be more convenient for us kung doon namin siya bibilhin and then dadalhin lang namin siya dito. So yun, our dining area is, ito yung aming dining area. We come up with 6-seater kasi alam niyo naman our family is growing. So sooner or later, Bella will be with us sitting in the table na rin. Kahit ngayon, pag naka-high chair siya, nandito na rin siya. So, we have come up also with this painting. Lazada po. Lazada lang ang painting na yan. And then, we have a small sofa. Hindi namin kailangan na malaking sofa. I've tried to rearrange actually yung
setting namin dito sa living room. I think nakita nyo rin in one of my vlog, nilagay namin yan siya dito. And then the TV will be here. Pero it doesn't work. Parang hindi siya maganda sa paningin. And then parang mas masikip siya tignan. And bago ko pala makalimutan, yan, hindi naman sa pinagmamayabang namin, no? So, etong mga chairs namin, galing to sa Finland. Sa used ko to nabili. So, nakasale kasi to nung bago kami umuwi dito sa Pilipinas. Kaya yun, sabi ko, magdala na rin kami because it was cheaper. Pero yun pala, kagandahan nito kasi pwede namin din siyang labhan. Ayan, medyo nag-i-stain na. Pero hindi kasi yan maiwasan, especially we have kids in the house. And then itong table, na-order ko to dito sa Pilipinas, sa Pampanga. So, I'm not very satisfied. Hindi ako magpapaka-plastic. I'm not very satisfied with the result of this table kasi medyo tabingi siya and then medyo may mga konting discrepancies dito sa table dito. Actually, nareklamo ko to pero I have to pay for the shipping, pabalik dun sa Pampanga, aayusin nila. So, I'm not very satisfied with this table. But I'm just saying the fact na kung ano yung nakikita ko, na ano yung feeling ko, na hindi talaga ako satisfied with the money that I paid for this table. Hindi sa nag-iinarte ako, but nagpapakatotoo lang na hindi ako masaya. Hindi ko pwedeng sabihin na, oh, ang ganda-ganda nito, sobrang happy ako. No, I'm not. Kasi hindi lapat yung glass niya dito sa lamesa. At the same time, tabingi yung isang ano niya, haligi niya, yung paa niya, and also yung polish niya, patingin dito doon. Ayan. Let's say for example, eto, hindi siya ganun ka-polish. Ayan. Ayan, medyo may lumot pa nga. So, who would be happy if you have paid na parang hindi worth it yung amount na binayad ko sa nakuha ko na item. So, yun lang ang ibig ko sabihin nun. And by the way nga pala, meron tayo dito, ang ilaw din natin dito is kapareho lang dun sa kabila. So, 3-tone din po ito. And then we also have this one tone naman ito. So, alam ko marami nagsasabi that our table is supposed to be here because the usual is yung dining table, may mga, uso na ngayon, parang Japanese Korean style, na yung lamesa sa taas may drop light. Pero kami talaga, design talaga siya dito sa ano na to, sa harap na to. Hindi namin siya dinesign or ng contractor para sa lamesa. It was us who asked na ilagay siya dito. So, yun po yung purpose namin nun. And also nga pala, nung nirenovate yung bahay namin na to, talagang yung whole stairs na to pinalitan. Because last time, masyado siyang parang mahabog yung masyadong matarik para sa amin. So parang pag nagkamali ka or baka pag si Robert lasing siya, baka malaglag siya dyan sa taas. So, pinaayos talaga namin siya. And then eto, sinadya talaga to siya na walang railings dito, na open lang siya. Kanya-kanyang trip, kanya-kanyang design, ganyan lang po. So eto, solid wood po ito. Etong hagdanan namin, super happy po kami sa ginawa ng contractor namin dito, sila Mama Telma. And also, dito naman sa window blinds, alam nyo naman, nakita nyo lahat how we decorated the house, kung paano namin to inayos. So, Lazada lang po siya. Not necessarily na lahat talaga ng bagay na nandito sa loob ng bahay is kailangan mamahalin. Minsan yung pinakamura, nagmumukha pa siyang mamahal. Ngayon, syempre, nasa nagdadala yan. So, ito, we have a shoe rack here from Lazada. Lazada ha, marami na kayong utang sa akin talaga. Dito naman, we have another toilet here. Ito yung common toilet namin dito sa labas. Pero syempre, meron din siyang shower. And then, ayan, nilagyan namin dito. Meron akong mga iba't ibang klase ng pabango. Pinatong ko muna siya dyan. Pero actually, patungan siya ng mga towel, mga extra towels namin, mga bimpo, ganyan. Ito para sa hand towels namin dito. Dito kasi, nabili ko tong ano na to, towel. Supposed to be dito dapat yan. Pero wala siyang ano eh. Wala siyang yung sabitan dito. Kaya nakaganyan lang siya dyan. But anyway, at least may hand towel. Ito, I'm trying to put this one here para sa ano, mga toothbrush. Pero, hindi siya umubra kasi yung tiles na nilagay dito is hindi siya yung ano, plain. Hindi siya even. So, maglulubak-lubak siya kaya hindi siya kayang ano. So, yan. Napakasimple yan. Toilet and bath na rin siya. Pinalagyan ko rin ng exhaust dito. Yan, pinalitan din yung exhaust dyan. Kasi meron ako mga exhaust fan. Talaga na galing pa ng Abu Dhabi. So, yung mga tiles dito, pinalitan dito lahat. From the developer na tiles nila noon. Pinatanggal namin yung lahat ng tiles sa akin na palitan. Okay na rin po naman ito dito. So, yan, nagpalagay din kami dito na parang wine rack na rin.
or wine rack or alcohol rack na rin siya kasi hindi lang naman wine ang nakalagay. Pero I think yung kulay niya, parang mas gusto ko siya naman white na lang siya. Of course, hindi naman pwede yung bahay natin na wala talaga tayong altar. Kasi all of this is because of our Savior Jesus Christ, Mama Mary. So, napaka-importanting part ng bahay is meron talaga siyang altar. So, we gather as one family to give graces and to also thank God for all the blessings na natatanggap namin araw-araw. Kaya, napaka-importante. Ito talagang concept na to is, hindi talaga ito yung, siguro 80% nasunod yung gusto ko. Pero, gusto ko kasi siya na may box siya dyan, ganyan. Tapos, ito siya sa loob. So, bali, gusto ko pa siyang lagyan ng ganyan, na naka-box siya. And then, meron siyang parang pailaw sa gilid. Yun ang naisip ko. So, maybe later on, kailangan ko pa mag-order ng 3 pa, na isang pa ganon, isa pa ganyan. So, ipapasok ko siya sa loob ng box itong ating altar. So, nakita ko yan somewhere. At yun, sobrang na-inlove ako, sobrang nagustuhan ko siya. Meron din kaming pantry dito or storage para sa mga items na nandito sa bahay. Actually, marami yan. Medyo nalabas na namin yung iba. So, dito namin tinatago yung aming mga harbat. Hindi, walang harbat dito. So yan, meron akong first aid box dito, nilagay ko. Itong space na to actually, kung mapapansin nyo, nakaano siya, medyo lubog siya dyan. Ilalagay sana ni Mama dyan is, mirror sana ang ilalagay dyan. Pero sabi ko, hindi siya lalagay ng mirror. Kasi nga, sabi nila, kasabihan, wala naman daw mawawala pag naniwala ka. Katapat kasi siya ng pinto. Hindi daw kasi maganda ang salamin na nakatapat sa pinto. So moving on, dito tayo sa kwarto namin. Welcome to our master's bedroom. So just to give you a heads up, yung bahay na to, nung nakuha namin to sa Camellia, 2-bedroom lang po talaga ito originally. Nakita niyo naman last time nung umuwi kami dito, this was just a 2-bedroom house. Ang model nito is Mika unit po ito sa Camellia. Originally, ang size lang po nito is nasa 86 square meters lang po ang bahay na to. So, luckily, nandito kami, pangalawa kami galing sa corner lot. So, medyo malaki yung excess lot sa likod namin and that goes to us. Kasama na rin po yun sa binayaran namin. And of course, nandun man yun sa namin, sa, anong tawag yun, sa blueprint namin. Kasama po ito. Kaya, ang ginawa namin ni Robert is that ginawa namin siyang master's bedroom. Kasi syempre, planning for our future, we all get older. So, pag matanda na kami, hindi na namin kayang mag-akit na ba. Actually, ngayon pa nga lang, dito na kami sa baba, diba? So, we opted to make this master's bedroom dito sa likuran namin. So, yung buong likod namin na nakita nyo noon, talagang wala na pong space doon sa wala nang extra space pa na pwedeng daanan or anything. Ito na po yung lahat. And then, pina-elevate ko siya. So, mas mataas dito. Kaya kung makikita nyo, may 2 hagdanan dito sa baba namin. Kasi ako takot kasi ako sa baha. Ayan, yan ang isa sa fear ko. Nung nasa probinsya pa ako, sabi ko, pag pinag-uusapan ng Manila. Kasi lagi ko nakikita sa balita eh. So, parang yung naging impression ko. Hindi pala, I'm so sorry sa lahat ng nandito sa Luzon. Hindi naman pala lahat dito talaga ay binabaha. So, hindi ito sa pagmamayabang, hindi namin pinagmamayabang. But, of course, proud lang kami kung ano yung naging achievements namin mag-asawa. Kasi, syempre, bunga ito ng aming hard work. So, lahat ng kwarto namin, yung 3 kwarto ng mga bata, pina-air condition na rin po namin. 2 kwarto sa taas at yung 1 kwarto dito sa baba namin. So, napaka-simple lang naman po nitong aming kwarto. Ayan, so, nagpa-customize lang po kami ng bed. Yan, yung size ng bed, queen size bed po yan. And then, itong mga shelves na to, I was surprised na lang po ito sa akin na ito yung ginawa nila. Maganda naman po siya, pero hindi siya yung as I imagined. Kasi iba talaga yung ini-imagine ko. I was thinking na sana ganito lang lahat, wala na yung shelves. Ganyan. Pero sabi ko nga, not everything goes perfectly as you imagine. Sometimes, meron din talagang mga aperya. But then again, we're still grateful kasi andyan na yan eh. So, alam nga namang tatanggalin ko pa yan. Maybe later on, pag nagkaroon ako ng extra, matatanggal siya. But for now, I'm just happy with
kung ano yung nandyan, kung ano yung meron. Dahil andyan na yan eh. So, yan, happy naman po. Overall, as a result ng ginawa dito is happy naman po kami. Nagpa-customize na rin kami ng mga cabinets namin dyan. So, sliding ang pinagawa ko sa doors kasi para, ano siya, space saver po siya. Kasi pag yung open kasi ng ganyan, medyo na, ano din yung space. So, pag sliding lang siya, so yung space niya, nasisave din po konti. Kaya, eto lang po yun, yung bed namin, kasya naman. Kahit papano, kami nung dalawang bata, or si Robert and I with one child, magkakasya naman. Of course, Miggy is also growing, so eventually, hihiwalay din po yan ng higaan sa amin. Hopefully soon, hihiwalay na talaga ng higaan sa amin yan. But in Finland, humihiwalay naman po siya. Sinama na rin namin na mag-attach bathroom dito sa aming master's bedroom. Kasi, para may privacy. May privacy. So, ayan, meron din siya dito na separate toilet and bath. And then, eto kasi, yung concept na to is concept nung bahay namin sa Finland. So, yan lang. Napakasimple lang. Hindi ganun kagara. Hindi ka ganun kagarbo. But we are grateful kasi we already have this house para sa buong pamilya namin. Kasi lahat, I think tayo, pinapangarap natin talaga is magkaroon ng sariling bubong natin, sariling atin. I think lahat ng OFW makaka-relate dyan dahil I think 80% ng mga OFW ang pinapangarap talaga nila is makauwi sa sariling bayan natin at the end of the day na may sarili na tayong bubungan over our head, diba? Bago ko pala makalimutan, so ayan, meron din tayong isang storage dito sa taas. Hindi ko nga alam kung anong nakalagay dyan sa storage na yan sa taas. But then, yan, lagayan po yan ng kung ano-ano. Meron pa pala ako isang light na katulad nun na nakatago dyan. So, storage talaga siya. So, dito naman, this is intended for microwave yung space na yan. And then, eto, yung fridge natin. Ito, kaya pag lumalabas kami, lagi namin sinasabi na papalitan namin. Kasi malapad siya, malaki talaga yung space niya. So, might as well later on, di namin sure, baka pagdating ng panahon, di pa natin sure, malay natin, di ba? If makapag-ipon na naman kami. Siyempre, we always want the best for our home naman. Sino ba namang hindi, di ba? Lahat tayo mga nanay, lahat tayo na nagsusumikap sa ibang bansa na magtrabaho. We always want the best for our family. We always want the best things in life para sa ating bahay. Pero pag hindi kaya, wag po nating pilitin. Maging makontento lang po tayo kung ano talaga yung meron tayo. And also, meron tayong CCTV camera na in-install dito sa loob ng bahay namin. So, ayan, para pag nandito kami, yung ganap ng mga bata, and then, kung ano yung mga ganap nating lahat dito, kung wala kami, nakikita rin namin. And of course, pag wala kami dito sa Pilipinas, nakikita namin the in and outs of the house, para aware din po kami kung anong nangyayari. One of my favorite part dito sa bahay is syempre ang kusina kasi memories are made here, especially when your loved ones, family and friends are coming over. Always the memories start at the kitchen kasi we prepare good meals at the kitchen, di ba po? Agree po ba kayong lahat? Pero in our case, nag-order lang naman kami kasi tinatamad na kami. Anyway, so yan, nagpalagay rin kami ng exhaust fan para pag nagpipirito kami ng bulad ni Donna, hindi masyadong mangamoy. So yun, nakuha ko rin yung idea na to when I was in Abu Dhabi and when we were already in Europe kasi I know naman na not all here in the Philippines talaga can afford to have exhaust fan. Doon na lang sa bahay nila Mama G, walang exhaust fan, diba? Example lang naman yun. Hindi ko sinasabi na baka sabihin nyo po, ang yabang-yabang mo naman para sabihin na hindi afford ang exhaust fan, afford naman namin. But let's also accept the fact na hindi po tayong lahat kaya talaga natin. Kasi kung ako lang masusunod, if I am to live in the province, hindi po ako gagamit ng gasol. Magsugnod ko dahil, magsugnod ako ng palwa. Yun ang gagawin ko. So, eto, meron tayong 4 burners dito. And then, eto, alam ko, marami din pong nakakapansin dito sa tangke namin ng gas. Ayan, electric po siya. Yung ano natin is operated by electric. Pag hindi natin inon yung electric, hindi po mag-ano yung ignition switch niya. And then, gasol. At the same time, we're trying na magawa siya ng paraan na ilabas talaga siya doon at mapagawa namin siya ng cage. Hopefully, sa next namin na uwi, nasa labos na po siya. But for now, pinagtsatsagaan muna namin and we are just being so careful muna na nandito siya. Especially, we have this little makulit here with us.
So, yun. Ito yung mga stuff namin dito sa kusina. And as you all know, in my previous vlog, we have this Kangen water na hindi na kami bumibili ng tubig. We're so lucky kasi nakapag-invest ako nito prior pa na ipagawa namin or ipaayos namin talaga yung bahay. Hi! Hi! Ayan, are you happy? Yes. And then, meron na rin kaming mga built-in cabinets dito sa kusina namin. So, pinagawa na rin, sinuggest ko na rin yan kay Robert noon na kailangan magpagawa na kami ng built-in cabinets. Pinasama na namin doon sa renovation ng bahay. Para, syempre, especially tayo mga babae, no? Tayo mga nanay. Like ako, I always wanted na everything nakatago. Ayoko yung nakakalat dito. Pero hindi mo talaga maiiwasan mga zay! Kailangan talagang laging may nakapatong at nakakalat siya. So yun, hindi ganun kalaki yung kusina namin. Tama lang. And I think this size or type of house is just enough for me and for my family, for my children. We're so grateful. I mean, this is the greatest, one of the greatest gift talaga na binigay sa amin ni Lord. And then dito sa likod, meron kaming konting, paano ba tatawagin yung area na to? Yan, laundry area namin dito. So, maliit lang siya. Medyo watak-watak, medyo kalat-kalat. Ayan. So, ito yung namin, washing namin. Andyan yung mga gamit panlaba, sabon. And then, it's very safe naman dyan sa taas kasi hindi yan siya basta-basta matatanggal dahil naka-mount po yan sa walls and ceiling yung ating harang dyan. So, yun. We're grateful dahil okay na po lahat yan. Yung palang aming mga window grills dito sa labas. Kasi meron din po tayong access, of course, from kitchen going out here dito sa may lanay ko, no? Charot! Dito sa area na to. So, yung mga window grills namin, ako lang din po ang nag-design nito. Long time back. Nasa Abu Dhabi pa ako. Ito talaga yung window grills na iniisip ko na ilagay talaga. So, personal ko po yung dinesign talaga. And then, of course, with the approval of my husband, not always ako na lang lagi, but kaming dalawa. So, dinesign ko siya, pina-approve ko sa kanya. Okay naman sa kanya. So, yun. Thankful. Meron na rin kaming CCTV dyan na nilagay para talagang updated lagi si Inday Kare sa mga chismis dito sa Pilipinas pag wala kami. Yan, thank you dito kay Madam Jean Balda, si Ma'am RL, si Ma'am Jennifer Pamplona. Nakaganyan yan kasi ginamit ko kanina. And this one, bigay sa atin ni Ma'am Regine Campos. So, dyan iniikot yung aming waterfall. So, yun. Ito, nilagyan ko muna yan as I said, temporary. Dito muna kami nagsasampay. Minsan doon, sa likuran sa laundry area namin. Hinahang ni doon na doon. Pero kasi, pag umuulan, kailangan nilipat dito. Good thing is, waterproof po itong aming kapal dito. So, hindi siya na lumulusot yung tubig. At good thing din, yung anak ko, ang galing ng ginawa niya kasi bago siya umuwi ng Dumaguete, in-stretch niya talaga dito. Kasi nung nakaraan, naiipon yung tubig dito. So, medyo bumibigat siya. So, there's a tendency na pwede siyang masira. Last part is, aakyat tayo dito sa taas. Tara, silipin natin yung kwarto ng mga anakis natin. So, ayan, medyo hindi na ganun kahabog talaga yung hagdanan namin. Unlike before na, parang especially pag pababa ka, nakakatakot talaga siya. So, yun. Hindi naman wala masyadong arte dito sa bahay. I was thinking sana before, sinabi ko dun sa contractor namin, na maglagay kami ng parang chandelier dyan na drop light. Pero, for some reason, hindi nangyari. Pero I'm thinking na from that side, papalagyan ko siya ng chandelier na drop light dyan. So, hopefully, pag medyo naka-LL kasi nagkarya. So, first room, ito yung kwarto ni Kuya. And I think nakita niyo to in some of my vlogs. So, yan. Nag-decide kami na dito si Kuya. Actually, siya naman ang pinapili namin eh. Kung saan niya gusto mag-kwarto, kung dun sa kabila or dito. Pero si Kuya kasi, very simple kasi yung bata na yun. Dito niya piniling mag-kwarto. At merong bata dito na nag-iwan ng kalat. Nag-iwan ng orange. Alam ko may bata dito talaga eh. So, yan. Etong headboard ni Kuya, nakita nyo. Kami na lang po ang gumawa niyan. And then also, eto, nakita ko to somewhere. Maganda siya. So, it should have been white. Pero,
sabi ko, paano kaya kung ganitong kulay? Pero mas maganda pala sana kung white siya para nag-complement lang siya sa kulay ng kwarto. So might as well baka papinturahan na lang namin later on. Pero kasi, nandiyan na siya. So sayang naman eh, nandito na nakakabit na. So kung pwedeng pinturahan ng magandang pintura, I think okay lang naman. And then, dito, hindi pa kasi ito natapos bago kami umuwi. Supposed to be, meron siyang naka-attach dito sa bed niya na study table. So, hindi din namin nagawa or sabi kasi ng contractor namin na pwede namang bilhan na lang namin ng lamesa at chair. So, eto, approve naman ni Kuya yung design nito na ganito siya. It's just this one should have been white. Hindi po ito delikado kasi kahit po ako ay, yan o, sumampa dito, matibay po siya. Hindi po siya malalaglag. So, yung mga items na nakalagay kasi dito, pwedeng books niya, and when he will be studying, or kung anong gagawin niya dito, siya na po ang bahala dito. Kwarto niya naman po ito. So, customized lang din po yung bed niya. So, nakita niyo rin nung kinabit nila ni tito niya yung aircon. And then, eto, yung window blinds namin from Lazada lang. So, ang view ni Kuya dito, kikita niya yung construction doon sa kabila. And then also, dito sa kabilang side, ayan o, yung construction. Kita nyo yan. Yan po ang view niya. Before, nung umuwi kami, maganda ang view namin dito kasi ano yan dyan eh, parang bukid yan siya dyan. Pero ngayon, meron na rin atang mga naninirahan. And we've heard na parang may school na gagawin dyan sa likuran namin. So anyway, that's where the taxes of the Filipinos goes. Now, ayun, nabasa ko, dun ko nakita. So, itong maliit na sofa na to, galing to sa baba, di ba? Nakita nyo yan? Nilipat na lang namin sa kwarto. Inisip sana namin, isa dito, isa dun sa kwarto ni Bella. Dito sa kabila. Alam ko iniisip nyo, ba't walang kwarto si Miggy? Of course, meron si Miggy. Yung kwarto namin, or dito kay Bella, pwede niya maging kwarto yun. Or si Miggy, kung saan-saan kasi yan. Tatabi kay kuya niya, tatabi sa amin. And then Bella doesn't sleep in her room yet. But for sure, eventually, lalaki yung mga bata. If Kuya wants to stay here, pag nag-asawa na siya, sabi ng tito nga niya, this is also his home. He is very much welcome. Kung anong gusto niya sa buhay, pwede siya dito. So, basta, we don't know the future eh. Hindi natin pwedeng pangunahan yung desisyon ng mga bata. So, meron kaming malaking mirror dito. Ayan. Na mas malaki pa sa akin. Charot. Pwede kasya tayong lahat manalamin dito. So, bago tayo manghusga ng ibang tao, manalamin muna tayo. Examine muna natin yung self natin if perfect na tayo. Ayan. May kasamang hugot. Ganon! Halika dito doon. So, eto ang kwarto ni Donna. Siyempre, very comfy. Donna is staying here for the meantime. Mas malamig pa sa love life nyo. Mas malamig pa daw dito sa love life nyo tuwing gabi. So yan, sinityo namin yung mga aircon para naman ma-feel namin na nag-house tour kami. Ano ba yan? So we call this, like, within the family, we call this the pink room. Yan. So, yung itsura niya, kung nakasarado yung mga blinds, yan ang itsura niya, di ba? Maganda din naman siya tignan. And then, of course, may view si Donna Bells dito. Dito niya makikita pagdadaan yung mga marites. Yan. So, yan ang ating view from here. Iniisip nga namin ni Robert, what if nandito tayo sa Pilipinas ng Pasko, I wanted to have a setup dito sa bubong na to pag Christmas. Parang gusto ko magawa na ang dami kong naiisip, pero I know it's unbelievable. Pero hindi naman pwede ring imposible. Malay natin, di ba? It can be achievable, although it's unbelievable for now. Pero yung concept na nasa isip ko, achievable naman siya. Kasi yan, gusto kong magawa ng mga Christmas tree na malaki dyan sa bubong. And then, lagyan ng Belen. Yung ganon, syala. Hindi ka rin. Pero syempre, Lazada lang yun. Huwag kayong ano dyan, hindi yung pwede namang mag-create ka ng something na bonggacious, pero hindi ka gagastos ng ganun kalaki. Nasa ano lang yan, mindset lang yan. Nasa discarding lang yan eh. So yun, naisip ko yun. Hopefully, one day, one Christmas, makauwi kami. At ma-achieve namin gusto namin makita dito. So, that's it. Medyo okay naman. We're so happy. We're so grateful. We're so blessed kasi yan, binigay sa amin ni Lord yung pangarap namin talaga na bahay na talagang pinaghirapan. Kami kasi ni Robert, pareho kami ng mindset eh. I know that, like, my late father, meron na kaming lupa sa Dumaguete.
kung saan ako lumaki, meron kaming lupa doon. Malaking lupa. Wala lang itong nandito na tinitirhan namin. Pero, I would rather have yung something on my own na talagang galing sa dugot pawis at pinaghirapan namin na mag-asawa. Ganun din kasi si Robert, ganun din yung mindset niya. So, it's just so, we're just so happy and grateful na, alam nyo, especially me, na nakatagpo ako ng asawa na si Donna ay napapasana all. So, yun mga beshes ko. That's it for today's video. Yan ang kabuuhan ng ating pa-house tour for today. Sana nagustuhan nyo. Sana lahat kayo ay masaya para sa achievements namin mag-asawa, sa aming buong pamilya. And I'm hoping and praying na bawat isa sa atin na nangangarap, bawat isa sa atin na we're dreaming big for our family. Sana kayo din po ma-achieve nyo rin po ang lahat ng inyong pinapangarap, lahat ng inyong mga mithiin sa buhay, especially for your loved ones, for your family, and especially for your children. So yun po everyone, this is once again your Inday Kada Thai Finish. Once again, welcome to Casa Bilyesa. I am your Thai Finish, Inday Kada. Dahil tala na aking nanay at finish yung aking tatay, ako po ay proud Pinay.